Hello everyone, welcome to my YouTube channel. For today's video nais kong i-share sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa benepisyo ng dahon ng laurel sa ating katawan. Karamihan sa mga tao dahon ng laurel kilala ito bilang isang halaman na nakakuha ng mahalagang lugar sa mga kusina na ginamit sa mga sopas at pagkain. Ngunit ang laurel ay ginamit ng maraming siglo kasama ang nakapagpapagaling na pag-aari nito. Paglilinis ng katawan, pagiging antibacterial, pagbagal ng pagtanda, pagtaas ng bilis ng pagpapagaling ng mga sugat at pagkontrol sa diabetes. Pinapabuti nito ang kalusugan ng puso. Binabawasan ang pamamaga, mabuti para sa mga problema sa paghinga, nagpapabuti sa panunaw at maaaring maprotektahan laban sa iba't ibang uri ng kanser. Si Laurus nobilis, na kilala bilang Latin, ay lumalaki ng malawak sa Mediterranean at southern ng Europa. Ang pagdaragdag ng isang mahusay na panlasa lalo na sa pagkain. Ang dahon ng laurel ay isang halaman na ginagamit ng maraming tao na may kaaya-ayang amoy at aroma. Nagpapabuti ng digestion, ang dahon ng bay ay may malakas na epekto sa gastrointestinal system. Ito ay kumikilos bilang isang diuretiko at binabawasan ang rate ng lason sa katawan. Kapag ang isang bagay na nakakalason ay nilamon, ang dahon ng tsaa ng bay ay ginagamit din upang pasiglahin ang pagsusuka at makakatulong sa katawan na protektahan ang sarili. Ang mga organikong compound ay napaka-epektibo laban sa kakulangan sa ginhawa sa tiyan at magagalitin na bituka syndrome. Maaaring maging epektibo ito sa pagbabawas ng mga sintomas ng sakit sa celiac. Ang ilang mga komplikadong protina sa mga modernong diets ay maaaring mahirap digest. Ngunit ang mga bihirang mga enzyme sa bay leaf ay nagdaragdag ng epektibong pantunaw at pag-aasam ng nutrisyon. Pinoprotektahan ang puso ang caffeic acid at nakagawiang mahalagang mga organikong compound na matatagpuan sa dahon ng bay at palakasin ang puso. Pinapayagan ng caffeic acid ang pag-aalis ng masamang LDL cholesterol mula sa sistema ng sirkulasyon habang pinapalakas ang mga pader ng capillary sa nakagawiang puso at limbs. Lalamunan at ubo. Upang maiwasan ang pamamaga ng lalamunan at pag-ubo, dapat mong ubusin ang maraming dahon ng bay. Ang mga dahon ng bay ay kilala upang labanan ang bakterya sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga kilalang lokasyon sa mga bahagi nito. Ang mga dahon ng bay ay kilala sa kanilang kakayahang protektahan ang katawan laban sa stress ng oxidative at tulong sa pamamahala ng diabetes. Maaari din silang makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan sa puso, pagbawas ng pamamaga, pagpapagaan ng mga isyu sa paghinga, at pag-optimize ng pantunaw. Stress. Kung sa tingin mo sa ilalim ng stress at stress sa panahon ng isang abalang panahon, ang isang baso ng bay tsaa ay makakapagpagaan ng pakiramdam mo. Magagawa mong makatulog ng mas madali salamat sa pagpapatahimik na epekto ng bay tea. Bay leaf and cinnamon tea ingredients: 1 litro ng tubig, 2 stick cinnamon, 5 bay leaf. Paghahanda: pakuluan ang tubig sa teapot. Magdagdag ng kanela at laurel dahon sa tubig na kumukulo. Maaari mong iimbak ang iyong brewed tea sa mga garapon ng baso. Tumutulong sa paglaban sa pamamaga. Nag-aambag din ang dahon ng bay sa paglaban sa pamamaga. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Australia, ang mga dahon ng laurel ay natagpuan na epektibo sa pagpigil sa ilang mga mikrobyo na nag-trigger ng pamamaga, tulad ng ilang mga halaman. Ang dahon ng bay ay naglalaman ng sesquiterpene lactones, nakilala upang labanan ang pamamaga sa pamamagitan ng pagbabawas ng produksyon ng nitric oxide.
Ipinakita ng pananaliksik na ang siniol, isang mahalagang sangkap ng dahon ng laurel, ay lumalaban din sa pamamaga. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-minimize ng nagpapaalab na pag-activate, isa pang tambalang responsable para sa pag-activate ng nagpapaalab. Natunaw ang mga bato sa bato. Ang mga dahon ng bay ay epektibo rin laban sa mga bato sa bato. Pinapayagan nilang mabilis na matuno ang mga bato sa bato. Ito ay gumaganap bilang isang diuretic at natutunaw ang mga bato sa bato. Idagdag ang dahon ng bay sa 3 hanggang 4 sa isang baso ng tubig na kumukulo. Isara ang talukap ng mata at payagan na pakuluan hanggang sa ang dami ng tubig ay bumaba sa quarter. Pilitin ang likido at uminom ng maraming beses sa isang araw. Ipagpatuloy ang pamamaraang ito para sa mga linggo hanggang matuno ang mga bato sa bato. Paggamot sa mga karamdaman sa paghinga. Ang mga dahon ng bay ay nagpapakita ng malakas na mga katangian ng antibacterial. Kung ang langis ng bay leaf ay halo-halong may pamahid at inilapat sa dibdib, pinapagaan nito ang iba markang paywati ibang mga sakit sa paghinga. Nolalapat din ang epektong ito sa sinigang na ginawa mula sa mga dahon. Maaari itong maging epektibo kapag inilapat sa dibdib at iniwan magdamag. Sa aromatherapy, ang paglanghap ng bay leaf steam ay nagpapaluwag ng plema at pinapatay ang mga mapanganib na bakterya sa respiratory tract. Mabisa din ito laban sa sipon, trangkaso at impeksyon. Mga pakinabang ng bay leaf tea sa health sa buhok. Tulong ito upang maalis ang epekto ng mga kemikal at pagbutihin ang mga dry hair roots, pagtanggal ng balakubak. Nagpapawi ng sakitang mahahalagang langis ng dahon ng bay ay pinapawi ang sakit ng sprains, arthritis at rheuma. Ang dahon ng bay ay nagbibigay din ng kaluwagan para sa migraine at sakit ng ulo. Diabetes. Ang pag-ubos ng diabetes na kumakain ng 2 dahon ng laurel minsan sa isang araw ay natagpuan na bumaba ang asukal sa dugo. Bay dahon. Insulin rate ay isang napakamatagumpay na halaman upang mapanatili ang isang tiyak na antas. Laurel detox mga sangkap 10 bungkus ng perihil 10 lemon ang ilang mga piraso ng bay dahon ay paghahanda. Pakuluan ang lemon at peeled lemon sa tubig. Idagdag ang mga dahon ng bay malapit sa kumukulong tubig mula sa kalan. Kapag maayos ang pinaghalong, alisan ng tubig ito sa isang lalagyan ng baso sa pamamagitan ng pagsasala na may tulong na cheesecloth. Salamat sa lunas na ito na regular na natupok sa araw na maaari mong kontrolin ang iyong asukal 15 asukal. Ito ay epektibo sa pagtatapos ng impeksyong fungal. Laban sa impeksyon sa Candida. Ang dahon ng bay ay nagpapakita ng mga katangian ng antifungal. Pinipigilan ng dahon ng bay ang paghahatid ng mga selula ng Candida sa lemat. Tumutulong upang mapupuksa ang mga kuto sa ulo. Pakuluan ang 50 gramo ng hilingan na dahon ng bay sa 2-4 na tasa ng tubig hanggang sa 1 tsaa tasa ng tubig. Salain ang tubig na ito at ilapat ito sa mga hair follicle. Magbabad 3 hanggang 4 ng maraming oras at hugasan. Ang pamamaraang ito ay makakatulong sa iyong mapupuksa ang mga kuto. Nakakapagpababang epekto ng pagbabawas. Ang isa sa pinakamahalagang epekto ng bay leaf ay upang mabawasan ang pamamaga sa buong katawan. Ang mga epektong ito ay nakumpirma ng isang artikulong naipublish sa Journal of Phytotherapy Research. Dahon parthenolide tinawag na phytobicin, at kapag inilapat ng lokal sa mga apektadong lugar, tulad ng masakit na mga kasukasuan, maaari itong mabawasan ang pamamaga at sakit. Ang mga epektong ito ay ibinibigay ng normal na pagkonsumo ng bay, pampalasa at tsaa ng dahon ng bay. Malakas ang buhok upang mapabuti ang kalusugan ng mga follicle ng buhok at upang maalis ang balakubak.
Ang isang rinsang ng mga dahon ng baywang na may baywang ay epektibo sa paggamot ng balakubak. Ang dahon ng tsaa ng bay ay itinuturing na isang mahuhusay na lunas para sa pagkawala ng buhok. Ang mga kemikal at pabago-bago ng mga sangkap sa mga dahon ng bay ay makakatulong upang maiwasan ang dry skin at balakubak. Weekends ang isa sa mga huli at pinakamahalagang katangian ng dahon ng bay ay ang panghihina nitong tampok. Ito ay isang mahusay na antioxidant at nakakalason na taga-baril. Laurel inumin recipe mga sangkap, 4 na piraso bay leaf, 1 piraso cinnamon stick, 1 kutsarita honey. Naghahanda tubig. Paghahanda, ibuhos ang lahat ng mga sangkap at ibuhos ang kumukulong tubig. Ang 5 hanggang 6 pagkatapos ng oras ay ubusin mo ang iyong inumin, na makakakuha ng isang light consistency. Nagbibigay ng mabilis na paggaling ng mga sugat sa mga eksperimento. Napagpasyahan na ang bay leaf affected sugat na paggaling ng mas mabilis kaysa sa iba pang mga paksa. Ang interbensyon sa mga sugat ay nakagawa din ng mga kapaki-pakinabang na epekto. Kahit na walang mas mahusay na kinalabasan kaysa Thanks for watching. We hope this video will help you. If you like this video, please don't forget to subscribe and click the notification bell so you are always updated on my next video. Thank you.